Tahimik ang karagatan ng gabing iyon. Ang MV San Isidro, isang lumang barkong pampasahero, ay bumabiyahe mula sa Maynila patungong isang malayong probinsya. Maaliwalas ang dagat, maliwanag ang buwan, at halos walang alon. Akala ng lahat ay magiging payapa ang biyahe. Ngunit mali sila. Bandang 2:00 ng madaling araw, may isang tripulante ang nakapansin na kakaiba sa dagat. Hindi ito alon. Hindi rin ito anino ng ulap. Isa itong napakalaking anino na daan-daang gumagalaw sa ilalim ng barko. Parang may sumusunod sa atin. Bulong ng marinong si Lando habang nanginginig ang kanyang kamay. Maya-maya, biglang umuga ang barko. Nagising ang mga pasahero. May sumisigaw, may umiiyak. Ang ilan ay nagdarasal. Biglang may malakas na pagsabog na tubig sa gawing kanan ng barko. At doon nila nakita isang napakalaking halimaw ang unti-unting umahon mula sa dagat. Ang katawan nito ay kasing laki ng barko. Ang balat ay parang bato na may mga sugat at lumot. Ang mga mata nito ay pulang-pula, parang nag-aapoy sa galit. Sa bawat paghinga nito, may lumalabas na usok na amoy asopre. Sumisigaw ang mga tao. Nagkagulo sa barko. May nagtutulakan papunta sa lifeboat. May naimatay sa takot. Ang mga bata iyak ng iyak habang yakap ng kanilang mga magulang. Sinubukang paandarin ng kapitan ng buong makina, ngunit biglang namatay ang ilaw. Sobrang dilim. Maliban sa mabigat na paghinga ng halimaw, biglang bumangga ang buntot ng nilalang sa barko. Napakalakas! May mga pasaherong tumilapon. May mga gamit na nagkalat. Ang sahig ay nabasa ng tubig dagat at dugo mula sa mga sugatan. Hindi ito ordinaryong hayop, sigaw ng kapitan. Parang galing ito sa ilalim ng impyerno. Unti-unting inakyat ng halimaw ang gilid ng barko. Ang mga kuko nito'y humihiwa sa bakal na parang papel lamang. Sa bawat hakbang nito, parang sinisigaw ng dagat ang galit nito sa mga tao. Isang matandang pasahero ang biglang sumigaw. Pinagalaw niyo ang barko sa bawal na dagat. Ayon sa kanya, ang dinaanan daw nila ay sagradong bahagi ng karagatan. Lugar na matagal nang iniiwasan ng mga mangingisda dahil may bantay raw na nilalang. Tagapagparusa ng mga taong sumisira sa dagat. Nang narinig iyon ng kapitan, agad siya nag-utos na ihinto ang barko at tumingi ng tawad. Nagdasal ang lahat, umiyak at lumuhod. Maya-maya, biglang uminto ang halimaw. Tumingin ito sa mga tao, saka dahan-dahang bumalik sa dagat. Sa paglubog nito, muling umalon ang karagatan. Ngunit this time, tila ba may babala. Muling bumalik ang ilaw, umandar ang makina, nakaligtas ang barko. Ngunit mula noon, maraming pasahero ang nagsabi sa tuwing sila natutulog, napapanaginipan pa rin nila ang pulang mga mata na nakatingin mula sa ilalim ng dagat. At hanggang ngayon, may mga marinong nagsasabing kapag dumaan ka sa bahaging yon ng karagatan, may isang halimaw na patuloy na nagmamasid, naghihintay sa susunod na barkong magkakamaling manggambala sa kanyang mundo. Makalipas ang ilang linggo, ang MV San Isidro ay muling bumiyahe sa parehong rota. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa mga tripulante. Lahat ay tahimik, tila ba biglang lamig na dumadaloy sa barko kahit maliwanag ang araw. Biglang may narinig na malakas na tunog mula sa ilalim ng dagat. Hindi ito alon, hindi rin bangga ng ibang barko. Parang malalim na huni na bumabalo sa buong barko. Mga tao, naririnig niyo ba? Bulong ni Lando habang nanginginig. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, isang napakalaking ulo ng halimaw ang sumulpot sa ibabaw ng dagat. Matay kasimpulan ng apoy, nakatutok sa barko. Ang buong deck ay napuno ng takot. Ang ilan ay tumakbo papunta sa lifeboat. May nahulog na kagamitan at may mga pasaherong nahulog sa sahig. Hindi ito lumapit kaagad. Para bang tinitingnan nito ang mga tao. Sinusukat ang kanilang galit at pangamba. Ngunit sa isang iglap, bumagsak ang buntot nito sa gilid ng barko. Nagdulot ng malakas na alon. Maraming kagamitan ang lumutang sa dagat
at may sumisigaw na mga pasahero habang may mga nalulunod na tao. Hindi ito matatapos, sigaw ng kapitan. Dapat nating lumayo sa lugar na iyon. Ngunit kahit anong bilis ng barko, tila sumusunod ng halimaw sa bawat galaw nila. Ang tubig sa paligid ay kumukulog. Tila ba may sariling galaw na parang ipinapakita ng halimaw na ito ang hari ng dagat na iyon. Matapos ang ilang minutong nakakatakot, biglang uminto ang nilalang sa isang iglap. Tiningnan ng barko at unti-unting lumubog sa dagat. Ngunit bago tuluyang nawala, may narinig lahat na mabangis na huni. Parang babala, "Huwag ninyong balikan ng aking teritoryo." Ang MV San Isidro ay nakaligtas muli, ngunit bawat pasahero at tripulante ay may bakas na takot sa mukha. Mula noon, kahit sa pinakamalalayo at tahimik na rota, may mga gabi na naririnig nila ang malakas na huni mula sa ilalim ng dagat at may mga mata sa dilim na nakamasid sa kanila, naghihintay sa susunod na magkamaling barko. Makalipas ang ilang buwan, isang barko ang dumaan sa parehong rota. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat ang kapitan at mga crew. Bago lumayag, nagdasal sila at inalala ang mga kwento tungkol sa MV San Isidro at sa mga halimaw sa ilalim ng dagat. Ngunit kahit may pag-iingat, ang dagat ay hindi nagpapatawad sa mga padalos-dalos. Bandang hating gabi, may umusbong muli sa ibabaw ng dagat, ang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad nagkagulo ang mga tao. Tahimik lang silang tumayo sa deck, nagtipon at nagdasal ng sabay-sabay. Ang halimaw ay lumapit, ngunit tila sinusukat ang katapangan at kabutihan ng mga tao. Hindi nagkaroon ng kaguluhan. Wala rin pagkasira ng barko. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang itong lumubog sa dagat. Nang bumalik ang liwanag ng buwan, naunawaan ng lahat ang isang bagay. Ang halimaw ay tagapagbantay ng dagat, hindi lamang isang hayop na babangis. Binabantayan nito ang karagatan laban sa kapabayaan at kasamaan ng tao. Ang aral ng kwento, igalang ang kalikasan at maging maingat sa bawat galaw mo. Ang dagat ay may sariling batas at ang sinuman lumalabag dito ay haharap sa kaniyang parusa. Mula noon, ang mga marinong dumadaan sa rota ay laging nag-iingat, nagdarasal at nag-aalaga sa karagatan. Alam nilang may tagapagbantay na patuloy na nagmamasid sa ilalim ng dagat. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.